Kilalanin si Alexa Gutierrez, ang pumanaw na daughter-in-law ni Annabel Rama. This is a chance for a second life. Iyan ang iniwang mensahe ni Alexa Gutierrez sa isang panayam nito lamang January 2024 matapos nilang malaman na may malubha siyang sakit. Subalit makalipas ang ilang buwang pakikipaglaban matapos malaman ang kanyang sakit, malungkot na balita ang ibinahagi ng actress beauty queen na si Rufa Gutierrez sa kanyang social media noong nakaraang gabi lamang. Inihayag nito ang maagang pagpanaw ng kanyang sister-in-law na si Alexa, asawa ng kapatid niyang si Elvis. Nagbahagi ng isang art card si Rufa na may litrato at mensahe para kay Alexa. Mababasa sa post nito, "In loving memory of Alexandra Joel Wichico Gutierrez, a loving mother, wife, daughter, and friend. She leaves behind her devoted husband Elvis and her 2 young daughters, Arya and Ezra. Please keep her and her loving loved ones in your prayers as we navigate these difficult times. We love you, Alexa." July 1, 1986 to July 27, 2024. Nilakipan din ito ni Rufa ng kanyang personal na mensahe at nararamdaman sa pagkawala ng isang taong malapit sa kanyang puso. Aniya sa kanyang post, "I am still trying to process and accept that you are no longer with us. It's so hard. Words cannot express how heartbroken and shocked I am. I love you so much, my beautiful, irreplaceable Alexa. You will forever be in my thoughts and in my heart. Until we cross paths again. I'll write more when able." Hindi nga makapaniwala si Rufa na sa edad na 38 ay hindi na nila makakasama pa si Alexa sa kanilang pamilya. Masyado kasing naging mabilis ang pangyayari. Matatandaan na ilang linggo lamang matapos nilang malaman kung ano ang kondisyon ni Alexa. Nag-post si Rufa ng mensahe sa social media na humihingi ng dasal para sa kanyang sister-in-law. Nag-iwan din siya ng mensahe para sa kanya at sinabing, "Lex, you are such a positive, courageous, beautiful, and strong human being. I know you can beat this. God has a great plan for you. We love you and will walk with you through every step of this journey. Continue to be in high spirits. You're not alone." Ibinahagi ni Rufa at ng ama ni Alexa na isang bagong treatment para sa leukemia involving stem cell transplantation ay maaaring makatulong para malabanan ang sakit. Pero ang downside lang nito ay wala sa ating bansa ang nasabing treatment at kinakailangan niyang magpunta sa ibang bansa. Iyon nga lang ay hindi nila alam kung kakayanin ng katawan ni Alexa ang makalipad. Si Alexa ay kabilang sa isang Ilonggo Old Rich clan. Ang kanyang ina ay miyembro ng Gonzaga Vasquez Landed Sugar Baron mula sa Negros Occidental na ang mga ninuno ay nagmula umano sa mga Spanish friars na sumalakay sa Negros noong unang bahagi ng 20th century. Hanggang ngayon ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa buong Negros at isang gusali sa Bacolod City. Ang kanyang ama na si Joel Wichico ay taga Maynila at isa ring successful at landed businessman at isang dive instructor. Siya rin ang presidente ng Bikes for the Philippines na kanyang naitatag noong 2011. Pero noong 2010 pa lang pinag-iisipan na niya ang advokasya na ito. Naging bahagi din si Alexa ng advokasya ng kanyang ama sa pagbibigay ng bisikleta. Noong nag-aaral siya sa US, tinulungan niya ang kanyang ama na maghanap ng mga bisikleta para sa mga mahihirap na estudyante, lalo na ang mga nasa malayo at bulubunduking lugar. Pamangkin siya ng sikat na champion pro basketball coach na si Jong Wichico. Bunso at nag-iisang babae si Alexa sa 3 magkakapatid. Taong 2001 naman nang pumanaw ang ina ni Alexa dahil sa brain cancer at kasabay ito ng pag-atake sa Twin Towers ng World Trade Center sa New York. Pinasok ni Alexa ang mundo ng modeling bago siya naging isang negosyante na nakapagtayo ng sariling business na Shoplaya na isang women at kids clothing store. Naging katuwang din siya sa business na Shop Silid na nagbebenta ng home and decor items. Hate at first sight ang kwento ng love story ni na Alexa at Elvis na unang nagkakilala sa party ng kanilang common friends sa Tagaytay. Dahil parating inaasar ni Alexa, galit na galit si Elvis sa kanya kaya hindi sila nagpapansinan sa party. Pero naniniwala siya sa kasabihang, "The more you hate, the more you love."
Kaya naman tila pinagtagpo sila ng tadhana at naramdaman na lang isang araw ang pagmamahal sa isa't isa. Ikinasal siya sa ikalawang anak na lalaki ni na Eddie Gutierrez at Annabel Rama noong June 26, 2015 sa Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City. 9 years unang nagsama sina Alexa at Elvis bago nagdesisyon na gawing legal ang pagsasama nila. Ginanap ang kanilang reception sa Blue Leaf Events Pavilion sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ang kanilang anak na si Arya ay 10 years old na ngayon at si Ezra naman ay 7. Na-diagnose siya na may acute lymphoblastic leukemia. Ibinahagi naman ni Alexa kung paano niya natuklasan ang kanyang kondisyon at kung paano niya ito hinahandle maging ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya ay una niyang napansin ang petechiae sa kanyang binti at nakaranas ng pananakit ng likod noong Pasko. Ang petechiae ay pinpoint, round spots na nabubuo sa balat ng isang tao. Ang mga spots na ito ay sanhi ng bleeding at nagmumukhang red, brown o purple. Nangyari ito noong naghahanda sila ni Elvis para sa kanilang trip papuntang Japan. Ibinahagi rin niya na nakaranas siya ng mga sugat sa kanyang bibig at isang pulang sugat sa kanyang labi. Kahit ang paglalakad na gusto nilang gawin ni Elvis sa kanilang pamamasyal ay hindi na niya magawa ng matagal dahil nauubusan na siya kaagad ng hininga. Aniya, at night I had cold sweats in Japan. To think it was very cold. I said, maybe I'm getting menopause already, but I'm only 37. Even putting makeup, I would get tired easily. And to think I'm a very hyper type of person who loves to move around. I also noticed my nose was bleeding. And when I would breathe out, blood would fly out. Walking breaks would be 30 minutes. And I told Elvis, which is so not me, that I would rather take a taxi, subway or coaster than walk. Binalikan din ni Alexa ang nangyari sa kanya noong gabi ng bagong taon habang nasa bakasyon sila. Ikinwento niya na January 1 nang hindi tanggapin ng kanyang tiyan ang kinain nilang dinner at nawalan na rin siya ng gana na kumain hanggang January 3. Doon na rin siya nagsimulang maubusan ng energy level at nakakaramdam na parang masusuka habang naglalakad o kahit naglalakad na lang papuntang elevator. At sa tuwing gigising siya, makakakita sila ng bagong sintomas na lalabas. Isa na rito ang pamumula ng mga mata niya na parang sore eyes. Mas gusto rin niyang magpahinga kaysa sa gumala dahil ramdam niya ang pagod. Dagdag pa ni Alexa, 2 beses siyang nahulog habang nasa eroplano pabalik ng Pilipinas. Dinala siya kaagad ni Elvis sa ospital pagkalapag nila. Doon nila nalaman na sobrang taas ng kanyang white blood cells. Ito ay nasa 295,000 habang ang normal na bilang ay 10,000 lamang. Kinabukasan, January 4, nalaman nila na siya ay mayroong leukemia. Para sa kanyang mother-in-law na si Annabel Rama, tulad ng pagmamahal sa sariling mga anak, ang pagmamahal niya para kay Alexa ay hindi rin mapapantayan. Hindi nga siya nakapagkomento noong una niyang mabalitaan ang kondisyon ng manugang dahil hindi siya makapaniwala na mangyayari iyon sa kanya. Matagal din kasing nakasama ni na Annabel si Alexa na tumira sa kanila kahit hindi pa kasal kay Elvis. Nagsimula silang maging malapit sa isa't isa mula noong magtrabaho si Alexa para kay Annabel at tumulong sa pagtakbo niya bilang kongresista sa Cebu noong 2013. Nangako naman siya kay Alexa na magiging katuwang siya at si Eddie sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang 2 apo. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso kaming nakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ni Alexa Gutierrez.